Celebox. Si Agatha Flores ay 27 anyos. Tanging pamamasura ang kanyang pinagkakakitaan at pagiging street sweeper na rin sa kanilang barangay. Kahit sila'y nasa laylayan at nakatira sa squatter, siya'y may ginintuang puso at may takot sa Diyos. Oo, kailangan ko ng malaking pera ngayon, pero malito. Kung kukunin ko to ay katumbas ko na rin ang magnanakaw. Kailangan ko tong ibalik. Samantala, si Khalil Esteban Chanco ay 30 taong gulang. Anak ng isang donya at isang CEO ng malaking real estate company. Madalas sa lubong ang kilay at malaki ang pagkamuhi sa mga sekretarya. Excuse me, I'm your boss, so don't talk to me like that. This is exactly why I don't want a secretary. Paano kung magtagpo ang isang babaeng lumaki sa kakulangan at isang lalaking lumaki sa pribilehiyo? Kung ang isa'y araw-araw nakikipagbuno para mabuhay at ang isa na may sanay magdikta ng kapalaran ng iba, maaari bang may mabuo sa pagitan nila na hindi kayang sukatin ng estado sa buhay? Ating tunghayan ang isa na namang kwento ng pag-ibig na inihahandog sa inyo ng Tales of Siren. Hay buhay, 4:00 na naman pala. Ang bilis talaga ng oras ngayon. Parang hindi man lang uminit yung katawan ko sa higaan eh. Tapos biglang umaga na agad. Maagang reklamo ni Agatha sa sarili habang naguunat na tumungo sa kusina ng kanilang maliit na barong-barong. Nasa kabila nun ay tinuturing niyang tahanan. Nasa sulok ito ng isang masikip na iskinita sa squatter area. Mga yero ang bubong, tablang dingding kung saan ang mangilan-ngilang butas ay tinapalan na ng lumang tarpaulin na napulot niya mula sa pamamasura at may kurtinang kupas na nagsisilbing pinto. Sa estado ng kanilang buhay, hindi natakot sina Agatha na wala silang maayos na pinto. Sa isip-isip kasi nila ay wala naman na sigurong magtatangkang magnakaw dito. Close din naman sila sa kanilang mga kapitbahay at pare-pareho din silang nagtitiis sa gantong buhay kaya hindi na para magnakawan pa sila. Si Agatha Flores ay 27 anyos. Nasa 5 feet lang ang height, morena ang balat at may kapayatan. Lalo't minsan ay 2 beses lang silang makakain sa isang araw kapag walang-wala talaga. High school lamang ang kaniyang natapos dahil hindi na siya kayang pag-aralin sa kolehiyo ng kaniyang ama mula nang mabaon sila sa utang nang magkasakit ang kaniyang ina. Halos sa ospital na ito tumira noon hanggang sa tuluyan na itong sumakabilang buhay. Pangongolekta ng basura ang kaniyang pinagkakakitaan at pagiging street sweeper na rin sa kanilang barangay. Gising na kaya si Papa? Lumingiling-aling ang tanong ni Agatha sa kawalan nang wala siyang narinig na ingay mula sa ama. Lumapit siya sa lutuan at nagpaapoy gamit ang kahoy para mag-init ng tubig. Habang hinihintay na kumulo ang tubig, lumapit siya sa lamesa at naglagay ng kape sa 2 tasa. Ay, simot na pala to. Nadismaya si Agatha matapos buksan ang lalagyan ng coffee creamer dahil wala na itong laman kahit konti man lang. Sakto namang dumating na ang tatay niya. May buhat-buhat itong inigib na tubig mula sa poso at bagong ligo na rin. Ang aga mo ngayon, Taya. Oo nga eh. May pinapakuha kasi yung amo ko sa bahay nila. Ikakabit daw sa tinatayong building. Tugon ni Mang Tiago, ang ama niyang 54 na taong gulang. Isang construction worker na dito na halos inialay ang buong buhay. May bakas ng pagod ang mukha nito, kulubot na noo, balat na pinaitim ng araw at mga kamay na magaspang at bitak-bitak sa sobrang pagtatrabaho. At kahit na, pilit pa ring tuwid ang tindig na humarap sa kanya. Oh, kape ka po muna, Tay. Pasensya na po, purong kape lang po ito ah. Naubos na po pala kasi yung creamer natin. Kumakamot sa ulong iniabot niya ang baso sa ama. Sandali namang napatingin sa kanya si Mang Tiago bago yun tinanggap. Saninghot muna nito ang aroma ng kapeng umuusok pa bago uminom. Ayos ah.
Masarap nga to eh. Nung araw nga tinutong na bigas lang ang kinakape namin. Solved na. Pagbibiro ni Mang Tiago sabay pilit ng ngiti. Tumawa na lang si Agatha kahit alam niyang hindi sanay ang ama na uminom ng purong kape at napipilitan lang ito. Di bale tay, sahod na namin bukas kaya makakabili na ako. Sa isip ni Agatha, mabuti na lang ay linggo na bukas at kuhaan na nila ng lingguhang sahod bilang street sweeper ng kanilang barangay. Itabi mo na lang ang pera mo, nak. Ako nang bibili mamaya pag uwi ko. Sakto't may sahod na kami mamaya. Pinaaga ni amo. Hindi na lang umimik si Agatha. Alam niyang nagsisinungaling lang ang kanyang ama dahil sa ika-15 pa ng buwan ng sahod nito at 12 pa lang ngayon. Tingin niya ay babali na naman ito sa amo. Yan lang po bang almusal mo, tay? Tanong ni Agatha sabay lakad papunta sa bigasan. Okay lang naman siguro kung maya-maya ka na umalis tayo. Magluluto muna ako ng kanin. Sakto po may dilis pa tayong natitira. Natigilan si Agatha at natulala na lang matapos niyang iangat ang takip ng bigasan at bumungad sa kanyang loob ng balde na wala ng laman. Ibinalik ni Agatha ang malungkot na sulyap sa kanyang ama. Nagkatitigan sila at lumipas ang ilang sandaling katahimikan. Kumibot ang labi ni Agatha. Ngunit hindi niya nagawang magsalita para sabihing wala na rin palang bigas. Oo nga pala, anak. May binigay kahapon ng boss namin na tinapay. Tapos hindi ko kinakain. Tumayo si Mang Tiago mula sa kinaupuan at kinuha yun sa bag. Nang bumalik ito sa mesa ay tipid itong ngumiti sa kanya. Tara, ito na muna ang pagsaluhan natin, anak. Ngumiti na lang si Agatha at marahang tumango. Habang kumakain ay pareho silang tahimik. Katahimikang hinubog ng kahirapan at pagtitiis. O siya, mauna na ako, anak. Manghiram ka na lang din muna sa tindahan ng bigas. Sabihin mo mamaya pag uwi ko na lang ang babayaran. Sige po tay, mag-iingat po kayo. Mag-iingat ka rin mamaya. Maligo ka muna bago ka umalis ha. Para naman hindi himatay ng mga kasamahan mo. Biro ni Mang Tiago dahilan para amuyin ni Agatha ang sarili. Si tatay talaga oh. Araw-araw naman akong naliligo ah. Tsaka hindi naman masama ang amoy ko. Mahina silang nagtawanan. Alam ni Agatha na pinapagaan lang nito ang pakiramdam niya. Inihatid niya rin ang ama palabas. At nang makalayo na ito, bumuntong hininga siya bago bumalik sa loob at mabilis na iniligpit ang kanilang pinagkapihan. Naligo na rin siya at nagbihis ng kupas na uniforme ng barangay na may nakasulat na street sweeper sa likod. Bitbit ang walis at dustpan. Lumabas siya ng iskinita patungo sa kalsada. Hindi pa man siya tuluyang nakakalapit sa mga kasamahan, naririnig na niyang malalakas na boses ng mga ito. Sinasabi ko sa inyo, hindi talaga simpleng overtime yon. Oo nga, tsaka paano niya ipapaliwanag kung bakit siya may lipstick sa kwelyo? Yun na nga mismo, nababalitaan ko lang ha. Satin lang to. Yung babaeng amo daw ang higad. Nako, kayo talagang tatlo Aling Mercy, Aling Jenny at Aling Helen. Ang aga-aga may pinagpipiestahan na naman kayo. Sino yung bunot nyo ngayong araw ha? Sabay-sabay ang mga itong napabaling kay Agatha. Pansin pa ang gulat sa kanilang mga muka. Tila nabigla sa pagdating niya. Kagulat ka naman, Agatha. Huwag kang maingay. Baka may makarinig sa atin. Saway ni Aling Mercy. Wow ha? Kahit naman ho hindi ako mag-ingay. Sa lakas ba naman ng mga boses nyo? May makakarinig talaga sa inyo. Basta, huwag ka nalang maingay, Agatha. Ito kasing si ate mo, Helen. Narinig na nagsisigawan yung mag-asawang Lorena at Victorio. Nagtatalo ang dalawa. Napakunot ang noo ni Agatha. Si Aling Lorena ang may-ari ng tindahan na inuutangan nila kagaya na lang kapag wala na silang bigas. Bakit daw ho? Ano bang nangyari? Tanong ni Agatha. Mabait naman kasi si Aling Lorena kaya naging curious tuloy siya. Ayun nga, usap-usapan na itong si Victorio. Kabit yung amo. Yung lipstick yata sa kweli ng polo nito ang pruweba.
Basta, yun ang pinagtatalunan nila kanina. Ay, matinding isyu nga yan kung totoo man. Kawawa naman pala si Aling Lorena. Hirap talaga kapag sobrang bait, no? Minsan masyadong inaabuso. Kaya ikaw, Agatha, kapag pipili ka ng lalaking aasawahin mo, dapat yung walang kirida, kabit, mistress, o kung ano pa mang tawag sa mga higad na yan. Oh, teka lang naman Aling Jenny. Bakit sa akin bigla napunta ang usapan? Mabilis na pagkontra ni Agatha nang bigla siyang madamay. Concern lang naman sa'yo ang ate Jenny mo. Lalo pat nababalitaan namin na balak kang ligawan ni McCoy. Mabilis na sumama ang timpla ng mukha ni Agatha dahil sa narinig. Pinandilatan niya pa ng mata ang mga ito matapos siyang tukso-tuksuhin. Nako, wag na wag niyo lang talagang susubukan kasi ngayon palang binabasted ko na siya. Grabe ka naman, maitsura naman si McCoy ah. Kaya nga. Kontra ni Aling Helen na kagad namang sinigundahan ni Aling Jenny. Anong mapapala ko sa maitsura kung palamunin naman ho? Sakit nga yun sa ulo ni Aling Berta kasi ang laki-laki ng katawan pero patambay-tambay lang. Ni hindi nga yun mautusan na umigib ng tubig man lang. Katuwiran ni Agatha. Hindi naman nakaimik ang tatlo at may punto naman siya. At saka, dadalaw na nga lang kami ni tatay pero hirap na kami sa buhay. Tapos magdadagdag pa ako ng sakit sa ulo? Wag na lang. Patuloy niya pang pangangatwiran. Malay mo naman, ikaw lang hinihintay ni McCoy para magtino. Subukan mo lang, ikaw rin. Mukhang magandang lahi pa naman ang may bibigay nun sa'yo. Singit ni Aling Mercy na nasundan ng malalakas na halakhakan. Kadiri ka Aling Mercy, kinikilabutan ako sa'yo. Tignan mo, nagsitaasan ang mga balahibo ko. Ay, kunwari ka pa Agatha, ramdam naman naming tipo mo si McCoy. Panunod yun ni Aling Jenny na muling nasundan ng tawanan. Ay, ewan ko talaga sa inyong tatlo. Bahala nga kayo dyan. Makapaglinis na nga lang. Kadiri naman. Reklamo ni Agatha. Dali-dali siyang bahagya na lumayo mula sa tatlo at nagsimula na lang maglinis. Maiba tayo. Ba't parang ang blooming mo ngayon, Jenny? Ikaw ha? Bagong dilig ka no? Si Mercy talaga oh. Pati ba naman yung napansin? Pero ano kasi? Medyo lang. Anong medyo lang? Ba't parang hindi ka natuwa? Siguro binitin ka no? Habang nagwawalis si Agatha, pasimple siyang nakikinig sa usapan ng tatlo dahil hindi niya maiwasang marinig yun dahil sa lakas ng mga boses nito. Natuwa naman ako mga Mars. Kasi yun nga lang, medyo maliit talagang manoy ng Diyosawa ko. Isipin mo yun, hinihintay kong ipasok niya. Yun pala nasa loob na. Hindi ko man lang naramdaman. Kaya ang ginawa ko na lang para hindi ma-offend yung Diyosawa ko. Kunwari na lang akong umaray-aray. Malakas na nagsipagtawanan ng tatlo matapos yung ikwento ni Aling Jenny. Maski si Agatha ay napahinto sa ginagawa. Eto talagang tatlo na to. Kung ano-ano na lang ang pinag-uusapan. Kailangan pa bang isalis sa yun? Napailing na lang si Agatha bago bumalik sa pagwawalis. Ikaw, Mercy, kailan ka ba huling nadiligan? Simula yata nung nabiyuda ka, wala ka ng dilig, kaya ayan tuloy parang tuyot na tuyot ka na. Hay nako, Helen, ang tagal na nung huli. December 31, 2015 pa yon. Biruin mo, simula alas 7 natapos kami ng alas 12. Sumabay talaga kami sa New Year's Eve noon eh. Kung alam ko lang talaga na yun na palang huling dilig sa akin ng asawa ko. Hindi sana ako kumain ng spaghetti at hinayaan ko siyang araruhin ako hanggang alas 3 ng umaga. Muling natigilan si Agatha sa ginagawa at napangiwi. Taray, kapag sa kahalayan tandang-tanda pa pati oras at petsa. Pero nung sinisingil ko yung utang, ang bilis nakalimutan. Ibang klase talaga. Ay ewan, makaalis na nga dito. Magkakalumot utak ko sa tatlong to eh. Mabilis na lumayo si Agatha at naghanap ng ibang pwesto na paglilinisan para hindi na niya marinig ang usapan ng tatlong yun na mas inuuna pang chismisan kesa sa mga trabaho. Ang sumunod na araw ay isang pangkaraniwang araw lang para kay Agatha. Mula umaga hanggang halos magtanghali, paikot-ikot siya sa kanilang barangay para magwalis, magdampot ng mga basura at maglinis ng mga kanal. Pagkatapos man ng halian, nag-ikot-ikot naman siya sa mga bahay-bahay
para manguha ng basura. Magandang araw po, Aling Carmen. Basura po. Walang tanong-tanong ang Alin na kinuha ang basura sa loob ng bahay. O Agatha, ito na yung sa amin. Sambit ni Aling Carmen na may ngiti sa labi. Inabot sa kanyang 2 sako, pati na rin ang 20 pesos. Kada sako ay 10 pisong binabayad sa kanya. Ayos to ah, mukhang makakarami ako ngayong araw. Ni Agatha habang hinihilang mga sako ng basura at dadalhin niya ito sa tambakan. Pawisan na siya, tumutulo ang pawis mula sa kanyang noo pababa sa pisngi. Ngunit hindi niya yun alintana. Sanay na siya. Pagsapit ng 4:00 ng hapon, dumiretso siya sa barangay hall. Naroon na ang ilan niyang kasamahan. Nakapila, nagkukwentuhan at may ilan pang nagrereklamo na kulang daw ang bilang ng araw nila. Pagdating sa harap ng mesa, iniabot agad sa kanyang sobre. O Agatha, ito na yung sweldo mo para sa buong linggo. Pinasobrahan niya ni Kapitana dahil ikaw daw ang pinakamasipag. Naks naman, the best talaga si Kap. Salamat po dito. Pakisabi rin kay Kapitana, maraming salamat. Tugon ni Agatha sa barangay staff, naabot langit ang tuwa. Nang makalis na siya sa harap ng mesa, binuksan niya ang sobre at mabilis na binilang ang laman. Lalo siyang napangiti. Hindi man kalakihan, pero sapat na yun para sa ilang araw kaya't malaki ang kanyang pasasalamat. Bago umuwi, dumaan muna siya sa ihaw-ihaw stall malapit sa parke. Nasa ere ang amoy ng usok at inihaw na laman. Kahit busog ka na, tiyak na magugutom ka ulit sa amoy nito. Manong, pabili po ng taga-4 na isaw at Betamax, tsaka 2 stick sa ulo ng manok. Excited na wika ni Agatha. Ito kasi ang paboritong ulam nilang mag-ama. Makalipas ang ilang minuto, tinanggap niya ang plastic na may lamang ulam, tsaka nagbayad. Nagmamadali siyang umuwi dahil natatakam na siyang kumain. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang paglalakad, kung saan malayo-layo pa ito sa kanilang iskinita, biglang nagbago ang ingay ng paligid. May sigawan, may nagtatakbuhan, may mga taong nagsisiksikan. Ano kayang ganap dito? Takang tanong niya na nagpahinto sa paglalakad. Bumilis ang tibok ng puso niya lalo nang makita niya ang sasakyan ng mga pulis sa kabilang dako ng kalsada. Dahil doon ay pilit siyang sumilip sa gitna ng mga tao. At doon sa gitna ng kaguluhan, nakita niya ang mga pulis. Ngunit laking gulat niya nang makita ang sariling ama. Tay? Bulong niya sa pangalan ni Mang Tiago. Nakalagay ang 2 kamay nito sa likod. May posas, pawisan, magulong buhok at may bahid ng dugo sa laylayin ng damit. Sa tabi nito, nakahandusay sa sementong isang lalaki. Duguan ang ulo. Namukhaan ni Agatha ang lalaki. Sa pagkakatanda niya, nakita niya na ito noon nakasama ng kanyang ama sa trabaho nang minsan siyang maghatid ng pagkain dito. Wala nang pakialam si Agatha kung makabangga siya ng tao. Basta't dali-dali siyang lumapit sa ama na hawak ng 2 pulis. Ano ang nangyari? Bakit niyo hinuhuli ang tatay ko? Napangat ang ulo ni Mang Tiago nang marinig ang boses niya. Anak, anong ginagawa mo dito? Anong nangyari, tay? Bakit ka nila hinuhuli? Hindi sinagot ni Agatha ang tanong ng ama. Halos manginig siya habang tinatanong din ito. Nalanghap niya rin na amoy alak ang ama. Wala ito, anak. Umuwi ka na muna sa bahay. Hindi ako uuwi nang hindi ka kasama, tay. Manong pulis, ano bang ginagawa niyo? Pakulan niyo ang tatay ko. Nauutal at mangiyak-ngiyak na baling ni Agatha sa mga ito. Nang takhan niyang hilahin ng ama, mabilis siyang hinarangan ng isang pulis. Miss, umatras po muna kayo. Anong umatras? Tatay ko yan. Pakawalan niyo siya, sabi eh. Ano bang... Hoy, Ineng! Anong pakawalan? Dapat sa tatay mo, mabulok sa kulungan dahil mamamatay tao yan! Biglang may babaeng sumugod palapit kaya't naputol si Agatha sa pagsasalita. Nasundan niyo ng pagagulhol ng babae. Samantala, parang binuhusan ng malamig na tubig ang buong katawan ni Agatha sa narinig. Ano pong sabi niyo?
Hindi yan kayang gawin ng tatay ko. Hindi mo ba nakikita yung asawa ko? Ayan na ang ebidensya Mamamatay tao ang tatay mo! Agad na umiling si Agatha. Muli siyang napatingin sa lalaking nakahandusay sa sahig at kasalukuyang iniimbestigahan. Hindi totoo yan! Hindi ko yan magagawa sa asawa mo! Tama si tatay. Hindi niya kayang pumatay. Oo, mahirap lang kami. Pero hindi siya mamamatay tao. Mabuting tao ang tatay ko. Kaagad na pinasigunda ni Agatha sa kanyang ama. Meron po bang isa sa inyo ang nakakita sa pangyayari? Natigilan sila ng magsalita ang isa sa mga nag-iimbestiga. Nagbulungan ang mga tao sa paligid ngunit walang sumagot. Miss, dahil may nasawi at may nagrereklamo, kailangan naming dalhin ng person of interest sa presinto para sa investigasyon. Paliwanag ng pulis kay Agatha. Sir, hindi nga po mamamatay tao ang tatay ko, kaya hindi po siya sasama sa inyo. Ako ang nakakilala sa tatay ko at alam kong hindi niya yun magagawa. Agatha anak, makinig ka sa akin. Wala akong ginawang masama. Alam ng Diyos yan. Pero sa ngayon, makinig muna tayo sa mga pulis. Sasama ako sa kanila para patunayang wala akong ginawa. Pagpapaintindi sa kanya ni Mang Tiago. Hindi na nakasagot si Agatha. Sa halip ay napaiyak na lamang siya. Sige na po mga sir. Sasama ho ako sa inyo. Pagpayag ni Mang Tiago, wala namang nagawa si Agatha kundi ang masumagulhol. Sa ilang saglit lang, nakasakay na sa patrol car si Mang Tiago. Unti-unting lumalayo ang sasakyan, kasabay ng paghagulhol ni Agatha. Bumagsak ang plastik ng ihaw-ihaw mula sa kamay niya. Kumalat ang isaw at Betamax sa semento, ngunit nawala na siya ng pakialam doon. Ilang minuto ngang lumipas bago tuluyang kumalma ang paghinga ni Agatha. Hindi pa rin nawawala ang pagnginginig ng mga kamay at tuhod niya, pero pilit siyang tumayo at nagpunas ng luha. Kagad siyang sumunod sa presinto. Pagdating niya roon, agad siyang sinalubong ng malamig at mabigat na pakiramdam. Natanaw niya agad ang ama niya na kasalukuyang inaalis na ang posas para ipasok sa kulungan. Tay! Mahina lang ang tinig niya pero agad namang napalingon ng ama niyang may bahid ng kalungkutan ng mga mata. Anak! Nagkatitigan sila. Pilit nang umiti si Mang Tiago. Ngunit hindi may tago ang pag-aalala. Bakit po ikukulong niyo ang tatay ko? Ilang beses ko po bang sasabihin na inosente siya? Reklamo niya. Bago pa makasagot ang ama, may lumapit ng pulis sa kanya. Miss, kailangan niyong mapatunayan na inosente nga siya. Sa ngayon, ipapasok muna namin siya sa holding cell habang ongoing ang investigasyon. Muling napatingin si Agatha sa ama. Marahan itong inalalahay ng mga pulis papunta sa loob ng selda. Nakita ni Agatha kung paano nagsara ang bakal na pinto. Kasabay nun ang pagbagsak ng balikat niya. Napaupo siya sa isang bangko. Nakatungo. Nanginginig ang buong sistema niya habang pinipigilan ang muling pag-iyak. Ilang saglit pa, may isang pulis na muling lumapit at umupo sa tapat niya. Miss Agatha, ipapaliwanag ko po ang sitwasyon. Base po sa initial findings, ang tatay niyo po ang person of interest at homicide ang kasong kaharapin niya kung ito'y mapapatunayan man. Parang may kumalabog sa loob ng dibdib niya. Homicide? Tumango ang pulis. Hanggat hindi pa tapos ang investigasyon, mananatili muna siyang nakadetain dito. Hindi po ba siya pwedeng umuwi muna? Hindi pa naman po napapatunayan na siyang may kasalanan eh. Mariing umiling ang pulis. Hindi pwede. Mabigat po ang kaso. Hindi po ito simpleng pananakit lang. Napayuko si Agatha. Kinuyom niya ang palad sa ilalim ng mesa. Pero may option po kayo. Pwede siyang makalaya pansamantala kung makakapagpiyansa. Yun nga lang ay malaking halaga. Napangat ang ulo ni Agatha. Nagkaroon siya ng konting pag-asa. Magkano po ba? 300,000 piso. 300,000? Tumango ang pulis. Mabilis namang nawala ang pag-asang kakasibol pa lang kay Agatha.
Kapag nakapagpiyansa po kayo, pansamantala siyang makakalaya habang dinidinig ang kaso. Pero hanggat wala pa po, mananatili muna siya rito. Hindi na napigilan ni Agatha ang luha. Hindi niya alam kung saan kukunin yon. Sa tingin niya ay kulang pa na ibenta niya ang buong pagkatao niya para makakuha ng ganun kalaking halaga. Napatingin siya sa direksyon ng selda kung saan naroon ang ama. Nakaupo si Mang Tiago sa isang sulok, tahimik, nakasandal sa pader. Nang mapansin siya nito, bahagya itong umiting muli. At doon tuluyang bumigay si Agatha. Hindi niya alam kung paano. Hindi niya alam kung may magagawa siya. Hindi niya alam kung paano siya mabubuhay na hindi kasama ang ama. Matapos ang paliwanag ng pulis, dahan-dahan siyang tumayo at lumapit sa direksyon ng selda. Nakahawak siya sa rehas, parang doon na lang kumukuha ng lakas para manatiling nakatayo. Tay, marahang tawag niyo rito. Umangat ang tingin ni Mang Tiago mula sa pagkakasandal sa pader. Namumula ang mga mata nito. Halatang pagod, hindi lang sa katawan, kundi pati sa isipan. Anak, bakit hindi ka pa umuwi? Kailangan mo na rin magpahinga. Malumaning nasambit ni Mang Tiago nang makalapit ito sa harapan niya. Tanging ang mga bakal na rehas ang pumapagitna sa kanila. Hindi rin po ako makakapagpahinga ng maayos hanggat nandito ka, tay. Pilit nang umiti ang kaniyang ama, kasabay ang paghawak nito sa kamay niya. Huwag mo akong alalahanin, anak. Ayos lang naman ako dito. Pasensya ka na. Nadamay ka pa sa gulong ito. Huwag mo pong sabihin yan. Wala ka naman kasalanan, tay. Sabihin mo po sa akin ng totoo. Makikinig po ako. Ano po ba talagang nangyari? Mariin niyang sinabi yon. Halos nanginginig ang tinig. Samantala, huminga ng malalim si Mang Tiago. Sandaling pumikit. Tila binabalikan sa isip ang mga pangyayari. Pagkatapos ng trabaho namin, kanina, inaya ako ni paring Tomas na uminom. Sabi niya, pampatulog lang daw. Panimula ni Mang Tiago. 2 bote pa lang naman ang naiinom namin. Tapos tamang kwentuhan lang kami tungkol sa construction site sa trabaho. Hanggang sa napunta ang usapan dun sa ginawa niyang mali sa pinapatayong pundasyon. Napakunot ang noon ni Agatha. Ano pong ginawa niya? May minadali siyang proseso. Sinabi ko sa kanya na delikado yun, na mali yun, na pwedeng bumigay yun paglipas ng ilang buwan pa lang. Maayos ko namang pinaliwanag yun sa kanya, ni hindi ko siya sinisisi. Pero hindi niya pa rin nagustuhan. Bahagyang napailing si Mang Tiago. Ayaw niyang tumanggap ng pagkakamali. Ang sabi niya, wag na raw akong mangyalam. Pare-pareho lang naman daw kaming trabahador at gagawin niya kung anong gusto niya. Tapos po, nag-init ang ulo niya. Lasing na rin siguro. Tapos kinuha niya yung boteng walang laman. Tapos binasag niya sa mesa. Napahawak ng mahigpit si Agatha sa rehas dahil sa narinig. Pagkatapos nun lumapit siya sa akin. Hawak yung matulis na piraso ng basag na bote. Siyempre natakot ako, anak. Nang akma niya kung sasaksakin nun, tinulak ko agad siya. Pero hindi yun malakas. Gusto ko lang lumayo sa akin. Ba't po siya nakahandusay? Ano pong sunod na nangyari? Pagkatulak ko sa kanya, hindi naman siya natumba. Nakatayo lang siya ng ilang segundo. Tapos napahawak siya sa ulo. Parang bigla na lang siyang nanghina at parang nawala ng balanse. Tapos bigla na lang siyang bumagsak. Tumama ang ulo niya sa kanto ng semento. Yung daanan sa may tabing kalsada. Nanlambot ako nung hindi na siya gumalaw. At unti-unti nang nababalot ng dugo ang ilalim ng ulo niya. Nanlaki ang mga mata ni Agatha sa mga nalamang impormasyon. Tay, wala akong kasalanan, anak. Ipinagtanggol ko lang ang sarili ko. Pero wala naman akong kinalaman sa pagkatumba at pagkamatay niya. At saka parang matagal na siyang may iniindang sakit. Alam ng mga katrabaho namin yun. Mukhang hindi niya lang sinabi sa asawa niyang tungkol doon. Nangilid ang luha sa mga mata ni Mang Tiago habang nagsasalaysay. Ramdam ni Agatha na nagsasabi ito ng totoo. Sinabi niyo po bang mga impormasyon na yan sa mga pulis?
Sinabi ko na anak, pero wala raw nakakita. Tsaka pulis ang kapatid nun. Sa tingin ko'y wala tayong magiging laban dun. Napayuko si Agatha. Mabigat ang bawat salitang narinig niya. Pero sa kabila nun, malinaw sa kanyang isang bagay. Naniniwala po ako sa iyo, Tay. Muling umangat ang tingin ni Mang Tiago. Anak, Hindi ko pa manalamang kwento. Hindi ko inisip na mamamatay tao ka. Kilala kita, Tay. Alam ko kung gaano kakabuting tao at ama sa akin. Humigpit ang kapit ni Agatha sa kamay ng ama. Gagawin ko to ng paraan, Tay. Pangako yan. huwag mo nang pahirapan ng sarili mo, anak. Malaki ang piyansa. Hindi natin kakayanin yun. Hindi man ako makakuha ng 300,000. Hahanap ako ng ebidensya. Hahanap ako ng paraan para makalaya ka rito, Tay. Mariin ang tono niya sa bawat salitang binitawan. Mukha mang imposible. Mukha man siyang nananaginip ng gising. Basta't ang alam niya hindi niya hayaang magtagal dito ang kaniyang ama. May nakakaalam ng totoo. May makakatulong sa atin, Tay. Alam kong may nakakita sa pangyayari. Natatakot lang yung magsalita. Basta hindi po ako susuko. Hahanap po ako ng mga taong makakapagpatunay na inosente ka. Hindi kita pababayaan dito, Tay. Tumangon si Mang Tiago kahit wala mang kasiguraduhan. Salamat, anak. Pero kahit anong mangyari, lagi mong tatandaan na mahal kita, anak. At gusto ko na kahit wala ako sa tabi mo, lagi kang mag-iingat. Yun ang mahalaga sa akin. Opo, Tay. Basta, lalaban po tayo. Sandaling katahimikan ang bumalot sa kanila. At sa sandaling yun, kahit nangingilid ang mga luha sa mata ni Agatha at puno siya ng pangamba, malinaw sa kanyang isang bagay na hindi matatapos dito ang laban nila. Matapos yun, pinilit na si Agatha ng kanyang ama na umuwi. Hindi niya man kayang iwan dito ang ama. Sumunod na lang siya. Kinabukasan, maagang bumangon si Agatha para ipagluto ang ama ng tinolang manok. Gusto niyang kahit papano'y mapawi ang lungkot na nararamdaman ng kaniyang ama sa pamamagitan ng kanyang niluto. Mabuti na lang at bahagong sahod siya, kaya nakabilis siya ng mga kakailanganin sa tinola. Habang nagluluto ay nakakaramdam siya ng antok. Halos hindi siya nakatulog kagabi. Sa tuwing pipikit siya, mukha ng ama niya na nasa loob ng sweldang bumabalik sa isip niya. Pagkatapos niyang magluto, dumiretso na siya sa presinto. Ngunit hindi siya nagtagal doon dahil pumunta siya sa pinangyarihan kahapon ng insidente para gawin ang pinangako niya sa ama. Kailangan kong subukan para kay tatay. Malalim niyang bulong sa sarili pagkarating niya sa lugar na pinangyarihan ng insidente. Nandoon pa rin ang bakas ng nangyari. Bahagyang maitim naman siya ng dugo sa semento. Napilit hinugasan ngunit hindi tuluyang nawala. Huminga siya ng malalim at nilibot ng tingin ang paligid. May mga tindahan, tricycle terminal at ilang tambay na nagkukumpulan sa lilim. Lumapit siya sa isang matandang lalaking nagtitinda ng sigarilyo sa gilid ng kalsada. Tay, pasensya na po. Nandito po ba kayo kahapon nung may gulo po dito? Tiningnan siya ng matanda mula ulo hanggang paa bago umiling. Wala ako dito kahapon, Iha. Sigurado po ba kayo? Oo, sige na umalis ka na. Nagtatrabaho ako. Nakaharang ka. Napatango na lang si Agatha at kagad na gumilid. Lumapit naman siya sa isang babae na nagwawalis sa harap ng isang tindahan. Ate, pwedeng magtanong? Baka po nakita ninyo yung insidente dito kahapon. Sandaling napatitig sa kanyang babae. Tila pinafamiliarize ang mukha niya. Diba ikaw yung anak nung hinuli ng mga pulis? Bahagyang napatango si Agatha. Hindi pa man siya nakakasagot. Mabilis na pumasok sa loob ng tindahan ng babae na para bang may iniiwasan ito. Dali-dali namang pumunta si Agatha sa harap ng tindahan. Sige na po ate, baka may nalalaman po kayo. Tulungan niyo po kami ng tatay ko.
Wala akong alam. Pagkasabi ng babae, isinarado na nito ang tindahan. Tinawag pa ito ng paulit-ulit ni Agatha, ngunit hindi na ito lumabas at nagsalita pa. Sa tingin ko may alam si ate. Natatakot lang siyang magsalita. Siguro balikan ko na lang siya bukas para piliting magsalita. Bulong niya sa sarili. Isa-isa niya pang tinanong ang mga tao sa paligid. May umiwas ng tingin, may nagkikibit balikat. May basta na lang umaalis na para bang ayaw nilang madamay. Makalipas ang ilang sandali, wala pa rin siyang nakukuha kahit maliit na impormasyon. At dahil bigo, tahimik siyang umalis sa lugar. Nang makarating siya sa kanto ng iskinita nila, huminto siya sa gilid ng kalsada at saglit na nakaupo sa bangketa. Nakatitig lang siya sa kawalan habang pilit pinapakawalan ang bigat ng dibdib niya. Hindi ka pwedeng sumuko, Agatha. Alam kong makakakuha ka rin ng impormasyon. Kailangan mo lang kumbinsin ng mga tao na huwag matakot magsalita. Pagkumbinsi niya sa kanyang sarili. Sa ngayon, kailangan ko munang magtrabaho para may pagkain akong madadala kay Itay. Mamamasuro na lang muna ako. Tumayo na siya at naglakad papunta sa parte ng barangay kung saan nakatira ang mga pamilyang nakakaluwag-luwag sa buhay. Doon siya mag-iikot-ikot para manguha ng basura sa mga bahay-bahay. Nang makarami siya ng basura, dumiretso siya sa tambakan nito sa dulo ng barangay para itapon. Isa-isa niyang hinahalukay ang mga sako para paghiwalayin ang plastik, bote, mga nabubulok at di nabubulok kahit pagod na ang katawan niya. Habang hinihila niya ang isang sako, may napansin siyang itim na bagay na bahagyang nakausli sa ilalim ng basurang karton. Teka, wallet ba to? Dinampot niya ito. Hindi nga siya nagkamaling pitaka yon. Ngunit napakunot ang noo niya dahil mabigat yon. At nang binuksan niya, nanlaki ang mga mata niya sa nakita. Ang daming pera nito. Makapal na perang papel na kulay asul ang mga laman nun. Maayos ang pagkakalagay at parang bagong withdraw sa bangko. Nanlambot ang mga tuhod niya at bigla siyang natigilan. Sapat na yata ito na pang piyansa. Mapanuksong sumagi yun sa isipan ni Agatha, kaya napahigpit ang kapit niya sa pitaka. Ramdam niya ang panginginig ng mga kamay ng sandaling yun. Saglit siyang napapikit at sa likod ng isipan niya, bumalik ang boses ng kanyang ama na laging may pinapaalala sa kanya. Tandaan mo, anak, na kahit gaano tayo kahirap, palagi nating pipiliing gawin kung ano ang tama. Hindi dahil ng pagiging mahirap para gumawa tayo ng isang bagay na labag sa kagustuhan ng Diyos. Mabigat siyang huminga at saka dinilat ang mga mata. Muli niyang binuksan ang pitaka at nakita niya roon ang nakasingit na ID. Siguradong siyang may-ari ng pitaka. Oo, kailangan ko ng malaking pera ngayon. Pero malito. Kung kukunin ko to ay katumbas ko na rin ang magnanakaw. Kailangan ko tong ibalik. Dali-dali niyang tinapos ang paghihiwalay ng mga basura. Nang tuluyang matapos, diretso siyang nagtungo sa barangay hall. Pagdating doon, nagulat pa ang barangay staff nang makita siya. Oh, Agatha, anong sadya mo? Inilagay ni Agatha ang pitaka sa ibabaw ng mesa. May napulot po akong pitaka sa tambakan ng basura. May ID po dyan sa loob. Sana po tiyakin ninyong makabalik ito sa may-ari. Napatingin ang staff sa pitaka, saka muling nag-angat ng tingin sa kanya. Malaking pera to ah. Ang bait mo talaga't sinurrender mo pa ito, Agatha. Sambit ng barangay staff na tila proud sa ginawa niya. Ginawa ko lang po kung anong sa tingin ko'y tama. Walang pag-alinlangan sa tinig niya. O siya, makakaasa kang makakabalik ito sa may-ari. Pwede mong makita sa Facebook page natin ang post tungkol dito para makasigurado ka. Dahil doon ay napanatag si Agatha. Kinuhanan din siya ng picture ng barangay staff para daw may patunay na siyang nakapulot at nagsauli ng wallet. Maraming salamat po. Maraming salamat sa iyo, Agatha. Bibihira ang katulad mo.
Kaya sana marami pang gumaya sa kabutihan mo. Hindi na sumagot si Agatha. Sa halip, ngumiti na lang siya at tumango bago tuluyang lumabas ng barangay hall. Isang araw, mabagal ang bawat galaw ni Agatha habang nagwawali sa gilid ng kalsada. Malinaw na wala ang isip niya ron sa ginagawa. Sa tuwing napapahinto siya, kusa siyang napapalingon sa direksyon ng iskinita nila. Tila umaasa siya na biglang umuwi ang ama niya. Hoy, Agatha! Lumilipad na naman yung isip mo, no? Paulit-ulit ang hagod ng walis mo dyan sa semento. Wala naman ng basura. Paninita sa kanya ni Aling Mercy. Parang ganun na nga ho. Ilang araw na rin kasi mula nung makulong ang Itay. Ito na nga yatang pinakamahabang ilang araw ng buhay ko. Namimiss ko ng kasama si Itay sa bahay. Sana nga magawa na ng paraan para makalaya na siya. Kawawa naman si Tiago. Pero teka, sikat ka na sa FB ah. Naguluhan si Agatha sa biglang siningit ni Aling Mercy. Ako ho? Sikat sa FB? Paano nangyari yun? Hindi mo ba nakita? Pinost sa page ng barangay yung pagsauli mo ng pera. Ang dami niyang likes at shares eh. Maraming natuwa sa kabutihang ginawa mo. Oo nga pala, sinabi yun sa akin na ipopost nila. Wala naman kasi akong cellphone kaya hindi ko nakita. O siya, buti dala ko ang cellphone ko. Ipapakita ko sa'yo. Agatha! Sabay na napalingon si Agatha at Aling Mercy nang may tumawag sa pangalan niya kaya't naudlot ang pagtingin nila sa post. Naglakad naman palapit sa kanilang barangay staff na siyang tumawag kay Agatha. Bakit po? Sumama ka sa akin sa barangay hall. May naghahanap sa'yo. Napakunot ang noo niya. Sa akin po? Sino raw? Doon ko na lang sasabihin sa loob. Halika na. Tumalikod ng staff kahit nagpaalam na muna siya kay Aling Mercy. May ako na lang po tingnan ng post, Aling Mercy. Iniwan niya muna ang walis sa gilid at mabilis na sumunod sa staff papunta sa barangay hall. Pagkarating sa loob, may isang babae roong nakaupo sa monoblock. Sa tingin niya ay mas matanda ito ng konti sa tatay niya. Tuwid ang tindig kahit nakaupo. Elegante ang postura. Suot ang simpleng bestida pero halatang mamahalin. May edad na pero bakas pa rin ang pagiging sosyal sa kilos. Agatha, siya nga palang may-ari ng pitakang isnurrender mo. Napatingin si Agatha sa babae. Tumayo ito at ngumiti. Isang ngiting hindi pilit, hindi rin mukhang mapagmataas. Ikaw si Agatha Flores. Opo. Lumapit ang donya at marahang hinawakan ang kaniyang kamay. Mas maganda ka pala sa personal, iha. Ay, hindi naman po. Nahihiyang tanggi ni Agatha. Mahina namang natawa ang ginang. Ako nga pala si Doña Cecilia. Gusto ko lang na magpasalamat sa iyo ng formal. Sa totoo lang, okay lang sa akin kahit hindi na naibalik ang pera. Dahil yung mga ID at cards lang talagang importante sa akin. Pero ibinalik mo pa rin ang buo, kaya maraming salamat sa iyo. Napakabuti mo. Napayuko si Agatha. Sa totoo lang po, hindi niyo kailangang magpasalamat sa akin kasi munti ko na pong pag-interesa ng pera dahil sa malaking pangangailangan. Mabuti nilang hot na pagtanto kung mali yun. Kaya sa tingin ko po, hindi pa rin po kabutihan ang pinakita ko. Dahil sa una pa lang ay masamang intensyon na agad ang pumasok sa isip ko. Sandaling tumahimik ang Donya bago tumango. Tila mas lalong humanga pa. Pero sa kabila nun, pinili mo pa rin na gawin kung anong tama. Kaya huwag kang makonsensya kung nag-isip ka ng ganun. Hindi yun kabawasan ng pagiging mabuting tao mo. Napangiti si Agatha sa mga salitang binitawan ng Donya. Doon pa lang ay nakita na niya ang kabutihan nito sa kabila ng mataas na estado sa buhay. Maraming salamat po. Walang anuman, pero kanina, nabanggit mo na meron kang malaking pangangailangan. Pwede ko bang malaman kung ano yun? Gusto kong masuklian ang kabutihan mo. Mabilis na umiling si Agatha. Nako, hindi na po kailangan. Maraming salamat po talaga pero ginawa ko po talaga yun ng
hindi umaasa ng kahit anong kapalit. Muling hinawakan ng Donya ang kamay niya at marahang ngumiti. Ganito na lang, huwag mo nang isipin na kapalit itong ginawa mo. Gusto ko lang matulungan ka at bukal ito sa loob ko. At kahit hindi kita kilala, kita ko sa mga mata mo na may pinagdadaanan ka. Kaya sabihin mo sa akin, ano ang maaari kong maitulong sa'yo? Natahimik si Agatha. Napaupo siya sa monoblock, kaya kagading tumabi sa kanya si Doña Cecilia. Sa mga sandaling ito, isa lang ang sumagi sa isip niya, ang kaniyang ama. Kasi po ang totoo niyan. Sige lang, ituloy mo lang, Iha, huwag kang mahiya. Nagdadalawang isip si Agatha, pero naisip niya ang kalagayan ng ama. Ang babaeng binabalik-balikan niya sa may pinangyarihan ng insidente na hanggang ngayon ay hindi niya pa rin nakukumbinsing magsalita. At kahit konting mahalagang impormasyon ay wala pa rin siyang nakukuha. Dahil doon ay lakas loob siyang tumingin ng diretso sa Donya. Nakakulong po ngayon ang tatay ko. Pinagbintangan po siya sa kasalanang hindi niya po ginawa. Baka po may magagawa kayo para matulungan ang tatay ko. Halos nanginginig na salaysay ni Agatha. Nag-iba naman ang ekspresyon ng Donya. Tila nabigla sa nalaman. Talaga? Ano bang nangyari? Inakusahan po siya ng homicide, pero inosente po siya. Naniniwala po ako ron, pero mukhang wala po kaming laban dahil may kapit po yung namatay sa mga kapulisan. Pulis po ang kapatid nung namatay, kaya parang wala po kaming laban. Sandaling katahimikan ang lumipas. Pinoproseso pa ng Donya sa isip ang mga nalaman, habang ang barangay staff ay tahimik lang din na nakikinig sa kanilang usapan. Kung ganon, anong pwede kong maitulong? Usisa ng Donya. Meron po ba kayong kakilala na magaling na abogado? Kahit po makausap lang, baka pwede niyo rin pong masilip ang kaso ni Itay. Oo naman, meron akong private lawyer. Kung gusto mo, tawagan ko ngayon ng lawyer ko. Tapos puntahan natin ang tatay mo. Okay ba yun sa'yo? Nakakahiyaman po pero sige po kung hindi po nakakaabala sa inyo. Tumango lang ang Donya at nagpaalam sandali na tatawagan nito ang lawyer. Pagbalik nito, inahay na siya ng Donya para pumunta sa presinto. Nagpaalam na rin sila sa barangay staff at nagtungo sila sa presinto sakay ng mamahaling kotse ng Donya. Habang nasa biyahe, kinikilala pa ng Donya si Agatha at mukhang mas lalo nitong nagustuhan ang katangian ng dalaga. Pagkarating nila sa presinto, may konting sayang naramdaman si Agatha. Sa isip niya ito na ang sagot sa kanyang mga hiling para sa ama. Ngunit pagkapasok sa loob, nagtaka siya nang hindi makita ang ama at biglang may lumapit na isang pulis sa kanila. Ikaw hindi ba ang anak ni Mang Tiago Flores? Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Agatha. Sa paraan ng pagsasalita ng pulis, parang may hindi nangyaring maganda. Opo, ako nga po. Bakit po? Nagpalitan muna ng tingin ng pulis at ang Donya. Pasensya na po. Pero, nagpakamatay po ang ama niyo kaninang madaling araw. Tila biglang gumuho ang mundo ni Agatha. Parang ang natitirang lakas niya ay biglang tinangay ng hangin. At sa pagkakataong ito, mas hihilingin na lang niyang sana'y bingis siya para hindi na niya narinig ang mga salitang iyon na labis na dumurog sa kanya. Hindi maaari. Bawiin niyo po ang sinabi niyo. Hindi yun magagawa ng tatay ko. Pasensya na. Nang hina ang tuhod ni Agatha, napasigaw siya habang bumabagsak sa sahig. Halos mapunit ang dibdib niya sa sakit. Tay! Iyak siya ng iyak. Wala na ring natirang lakas sa kanya. Wala nang natirang tinig. Tanging ang malakas na pagkagulhol niya ang pumuno sa kabuuan ng presinto. Pilit naman siyang inaalalay ng Donya at mahigpit siyang niyayakap. Sa mga sumunod na araw, parang lumulutang lang si Agatha sa ere. Hanggang ngayon ay hindi niya pa rin matanggap ang nangyari. Hindi niya matanggap na kinitil ng ama ang sariling buhay nito na tila hindi na kinayang lahat at sumuko na lang sa buhay.
Mabuti na lang at hindi umalis si Doña Cecilia sa tabi niya. Ito ang nagasikaso ng lahat, mula sa punerarya, sa kabaong, sa mga lamay, at mismong sa libing. Lahat. Wala siyang kinailangang isipin kundi ang magluksa. At matapos may hatid si Mang Tiago sa huling hantungan makalipas ang 1 linggo, doon niya palang napagtanto na mag-isa na lang siya sa buhay. Simula sa araw na ito, ang tanging nagawa niya sa buong magdamag ay ang umiyak ng umiyak. Ngunit kinabukasan, muling bumalik ang Donya sa barong-barong niya. Agatha. Kusa na itong pumasok. Nag-angat naman ang tingin si Agatha. Namumugto pa ang mga mata. Doña Cecilia, hindi ko po alam kung paano ko kakayaning mabuhay ng mag-isa. Muli na namang tumulong mga luha niya, kaya umupo ang Donya sa tapat niya. Hindi ka nag-iisa. Kaya nga ako nandito para may kasama ka. Dahil ayokong iwan ka ng ganito. Kaya naisip ko rin na isasama kita. Nagulat siya sa kanyang narinig. Ano pong ibig niyong sabihin? Naisip ko na simula ngayon, doon ka natitira sa bahay ko. Nanlaki ang mga mata ni Agatha. Po? Ayokong mag-isa ka rito, iha. Hindi ko maaatim na iwan ka na lang. Magiging maayos din po ako dito. Siguro matatagalan pero kakayanin ko po. At saka marami na po kayong nagawa para sa akin. Ayoko po na sa inyo ko na lang po iasa ang lahat. Ano ka ba? Hindi naman ako nagbibilang sa mga nagawa ko eh. Gusto lang kitang alagaan na parang isang anak. Alam mo kasi, matagal ko nang pinangarap na magkaroon ng anak na babae. Pero 2 lalaki lang ang binigay sa akin. At simula pa lang, magaan na ang loob ko sa'yo. Matagal na katahimikan ng namayani sa kanila. Tila napapaisip si Agatha. Sigurado po ba kayo? Oo naman. Yun lang ang hihilingin ko sa'yo. Kaya ipagkakait mo pa ba sa akin yun? At saka hindi ako aalis dito nang hindi ka kasama. Hanggat hindi ka pumapayag. Dito lang ako mamamalagi sa bahay niyo. Kaya sana, sumama ka na sa akin. Sinserong paliwanag ni Doña Cecilia. Makikitang determinado itong isama siya. Ano, pumapayag ka na ba? Tanging pagyakap lang sa matanda ang naisukli ni Agatha. Tila sa paraang yun, niya naipahayag ang kanyang pagpayag na sumama rito. Humiling si Agatha na kung maaari, manatili muna siya rito ng 1 linggo dahil gusto niya pang sariwain ang alaala nila dito ng kanyang ama. Pumahig naman si Doña Cecilia at napagkasunduan nilang susunduin siya dito makalipas ang 1 linggo. Dumaan na ngang 1 linggo. Pagsapit ng hapon, umalis na sina Agatha sakay pa rin sila ng kotse ni Doña Cecilia. Tahimik lang si Agatha, nakatanaw sa bintana habang unti-unting nagbabago ang tanawin. Mula sa makikipot na iskinita, patungo sa maluluwang na kalsada at naglalakihang mga istruktura. Hanggang sa tuluyan silang pumasok sa isang subdivision na halatang para lang sa mayayaman. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang napakalaking gate. Mataas, elegante, at may nakaukit ng mga detalyeng halatang mamahalin. Nang mga sandaling makapasok ng sasakyan sa garahe, bumabagad ng sasakyan si Agatha at nilibot ng tingin ang kabuuan nito. Malawak ang hardin, may fountain sa gitna. Garahe pa lang ay malawak na. 5 sasakyan ang nakagarahe. Pero may espasyo pa rin na kasya pa ang 3. Para siyang malulula sa laki ng mansyon. Dito po talaga kayo nakatira? Tanong ni Agatha na hindi makapaniwala. Bahagya namang natawa si Doña Cecilia at nagbiro sa kanya. Oo, hindi naman tayo papapasukin dito kung hindi ba? Parang kasing laki na po kasi nito ang school dun sa may samin eh. Muling tumawang Donya. Samantala, pakiramdam ni Agatha ay nanliit siya lalo dahil sa suot niyang simpleng damit, sa tsinelas niyang luma at sa buong pagkatao niya. Nanginginig ang mga daliri niya habang mahigpit na hawak ang strap ng bag. Doña Cecilia, dito niyo po ba ako patitirahin?
Baka po pwedeng akong mamasukan na lang bilang kasambahay para naman po. Ay hindi pwede. May magulang bang ginagawang kasambahay ang anak? Nahihiyang napailing si Agatha nang agad siyang tutulan nito. Sumagi ulit sa isipan niya na gusto nga pala siyang ituring ng Donya na parang sariling anak na babae. Pero hayaan niyo po sana akong tumulong sa mga kasambahay sa mga gawain dito para naman po makabawi ako kahit papano sa kabutihan niyo. Hindi na kailangan dahil may naisip akong mas nababagay sa iyong trabaho. Talaga po? Ano pong trabaho? Mamaya ko nasasabihin. Pumasok na muna tayo sa loob dahil nangangawit na ako. Halika na, para may pakilala na rin kita sa anak ko. Pabirong sabi ng Donya. Pumasok na nga sila sa loob ng mansyon. Pagkabukas ng dalawang naglalakihang pinto, bumungad agad kay Agatha ang matinding lamig. Mabangong amoy na ngayon pa lang niya naamoy sa tanang buhay niya. At ang paligid na ubod ng kalinisan. Parang sinampal siya ng kahirapan matapos makitang tila milyones na halaga ng mga muebles. Marble coffee table, may crystal pang chandelier, gold accented mirror, paintings, art pieces at kung ano-ano pa. Pakiramdam ni Agatha ay isang maling hakbang niya lang ay maaari niya nang mabasag ang mga mamahaling gamit na tila kulang pang buhay niya para mabayaran ang halaga ng mga ito. Nani, where's Khalil? Napatingin muna si Agatha kay Donya Cecilia bago lumipat ang tingin niya sa tinanong nitong kasambahay. Kahit ang kasambahay ay hindi ordinaryong uniforme ang suot. Mas maganda sa karaniwang nakikita niya sa mga palabas sa TV. He's in his room upstairs, madam. Sir Khalil arrived a while ago. Nalaglagang pa nga ni Agatha ng sandaling magsalita ang kasambahay. Kasambahay ba talaga to? Mukhang imported eh. Mas mukha pa nga akong kasambahay kaysa dito. Tapos Englishera pa. Kaya naman pala ayaw kong gawing kasambahay ni Doña Cecilia. Kasi kung requirement ang English speaking, hindi na agad ako papasa. Pagkausap ni Agatha sa kanyang sarili, natanging sa isip niya lang. Maya-may nakarinig si Agatha ng mga yabag, kaya napabaling siya sa hagdan na pinanggagalingan nito. Agad siyang napatitig sa lalaking naglalakad. Matangkad ito, broad ang balikat, suot ang itim na sando at gray na slacks. Sa kanya rin nakatingin ng lalaki na masungit ang timpla ng muka. Seryoso ang mga mata at sa lubong ang makakapal na kilay, dahilan para mapalunok siya. Tumigil ang lalaki sa harap niya mismo. Napatingala naman ng husto si Agatha dahil masyado itong matangkad kumpara sa kanya. Ang OA naman ng height nito, para siyang higante. Siguro kapag kausap ko to ng matagal, hahaba ang liig ko na parang giraffe sa kakatingala. Pero parang ang sungit niya. Ngayon pa lang parang hindi ko na siya makakasun. Who are you? What are you doing here? Wait, your face looks familiar. Have we met before? Ha? Ano? I'm fine. Thank you for your wonderful question. Naputol ang pag-uusap ni Agatha sa sarili nang magsalita ang lalaki. Hindi niya kagad naintindihan ang sinabi nito, kaya nanghulan lang siya ng isasagot. Mas lalo lamang nagsalubong ang kilay ng lalaki. What? What are you talking about? Anak, siya si Agatha. Agatha, siyang kinukwento ko sa iyong panganay kong anak. Si Khalil Esteban. Siya lang ang kasama ko rito dahil ang kapatid niyang sumunod sa kanyang si Keegan ay nasa ibang bansa ngayon nakatira. Nag-aaral sa Harvard Uni. Mom, don't just share our personal information with strangers. Putol ni Khalil sa ina. Si Khalil Esteban Chanco ay 30 taong gulang at 6 na talampakan at 2 pulgada ang taas. Ang anak ni Doña Cecilia na siyang CEO ng isang malaking real estate company na nagdala sa kanila ng marangyang pamumuhay. May aura ito ng pagkamasungit. Tila ba sa bawat tingin nito, para bang babalatan ka ng buhay. At tila hindi mo nalang pipiliing lumapit dito kung ayaw mong mapahamak. Ngunit sa kabila nun, hindi may tatanggi ang taglay nitong kagapuhan at kakisigan. Ubod ng tangos ang ilong, malalim at mapang-akit ang mga mata. Makinis ang balat.
habang ang malapad na dibdib at matipuno nitong pangangatawan ay nagdadagdag sa presensya nito na mahirap balewalain. Simula ngayon, hindi na iba sa atin si Agatha dahil dito na siya titira. What? Are you serious, Mom? I don't even know who is she. You can't just... Natigilan bigla si Khalil nang tila may napagtanto ito hanggang sa pinandilatan nito ng mata si Agatha. I knew it. Ikaw nga yun. Napakunot ang noon ni Agatha. Hindi niya maintindihan ang binata. Ako ang alin? Lumapit si Khalil ng bahagya. Tinitigan siya mula ulo hanggang paa. Tumingin ka nga ng diretso sa mukha ko. Isipin mo maigi kung nakita mo na ako noon. Mas lalong naguluhan si Agatha, pero sinunod rin niya ang utos nito. Ngunit kagad din siyang umiwas ng tingin dahil hindi niya ito kayang titigan ng matagal. Hindi niya mawari kung nai-intimidate lang ba siya o masyado itong guwapo sa paningin niya. Sa tingin ko ngayon lang kita nakita. Napabuntong hininga ang lalaki, sabay iling. Really? Hindi mo na ba talaga ako naaalala? O nagpipretend ka lang? Anak, baka nagkakamali ka lang. Baka ibang babae ang tinutukoy mo. Pigil ng Donya. No, Mom. Siya yun. Siya yung... Dang it. How can I explain this? Basta, siya yun. Right. Siya yung sumipa sa balls ko noon. Ha? Anong balls? Bola sa basketball tinutukoy mo. Oo. Naalala ko nga na may sinipa akong bola noon tapos may tinamaan akong lalaki. Pero imposibleng ikaw yun. Unano yun eh. What? What's unano? Puro naman to si Wat. Konti na lang, uulwatin ko na yung mata nito sa kakawat niya eh. Pagkausap ni Agatha sa sarili. Hey, what's unano? Ano? Ang ibig sabihin nun, pandak, hindi matangkad, bansot, basta ganon. Oh, you mean parang ikaw? Muling nalaglag ang panga ni Agatha. Aba, anak niyo po ba talaga to, Doña Cecilia? Medyo matalas po yung dila eh, namimersonal. Napataw na lang ng mahina ang Donya. Just admit it. Tama ako, hindi ba? Ikaw yung sumipa sa balls ko. Ano bang balls yung tinutukoy mo? My balls, my eggs or whatsoever. Clueless pa rin si Agatha kaya't napabuntong hininga si Khalil. Dang it. Itong nasa loob ng pants ko. Napababa ng tingin si Agatha ng marahas na tinuro ni Khalil ang nasa pagitan ng mga hita nito. Para namang uminit ang mukha ni Agatha nang makita niyang bumabakat dito. Kagad siyang napaiwas ng tingin at napamura sa sarili ng ilang beses na para bang malaking kasalanan ang ginawa niya. Ano? Naalala mo na ba ngayon? Naalala mo na ba na ikaw yung babaeng basurera na bigla-bigla na lang tumatawid sa kalsada kaya muntik na kitang masagasaan tapos ikaw pa yung galit? Tapos bumaba na nga ako ng kotse para mag-offer ng help na tulungan kang tumayo pero anong ginawa mo? You hit my balls way too freaking hard. Nanlaki ang mga mata ni Agatha at napatakip siya ng bibig. Ngayon ay naaalala na niya ito. Oo nga, naalala na kita. Manamanyak mo kasi ako noon. Tinutulungan daw tumayo pero yung kamay mo nakahawak sa may puwet ko. Kahit naman sinong babae ganun ang magiging reaksyon. Wow, do you really think na mamanyakin kita? May standards din ako, no? Nataranta lang ako nun. Kaya kung saan na lang humawak yung kamay ko. Huwag kang green-minded. Tapos imbis na mag-sorry, tinakbuhan mo pa ako nun. Malay ko ba? Pinoprotektan ko lang naman ang sarili ko. Okay, that's enough. Dapat magkasundo na kayo kasi araw-araw na kayong magkikita simula ngayon. Mas sumama ang timpla ng mukha ni Khalil. Si Agatha naman ay napakagatlabi na lang. What do you mean by that, Mom? Magiging parte na ng pamilya natin si Agatha. From now on, dito na siya titira sa bahay natin. Mom, are you serious? That Unano is going to be living here? No way. You can't just decide like that. Hoy, isa pang Unano mo dyan. Sisipain ko talaga ulit yung balls mo. Kainis? Ba't ko pa kasi sinabi sa kanyang salitang yun? I've already made my decision, Khalil. At ipapasok ko rin siya sa kumpanya mo. Mag-uumpisa siya next week.
Parang may pumutok na ugat sa sentido ni Khalil dahil sa narinig. What? Ha? Totoo po ba yun? You can't do that, Mom. What does she even know about working in the company? Hoy, grabe ka naman. Marami akong pwedeng gawin. Pwede akong maging janitress, assistant, cashier, o kahit waitress. Anong akala mo sa kumpanya namin? Karinderya? Basta. At saka mabilis akong matuto, no? Walang imposible sa akin. Still, hindi ka pa rin pwede sa kumpanya ko. Mom, how can you do this to me? Just do as I said, Khalil. Mom! Kapag umangal ka pa, ipapa-freeze ko lahat ng bank accounts mo. Tumahimik si Khalil. Mariing napapikit at huminga ng malalim. Dahan-dahan itong humarap kay Agatha at mariin siya nitong tinitigan bago ito tumalikod at nagmarcha paakyat ng hagdan. Sa mga sumunod na araw, madalas hindi nakikita ni Agatha sa bahay si Khalil. Ayon sa kasambahay, maaga itong umalis at gabing-gabi na kung umuwi. Hindi naman siya manhid para hindi maisip na siyang dahilan nun. Nakukonsensya rin siya kahit sinanggunin niya yon kay Doña Cecilia. At nagbabaka sakali siya kung pwedeng bumalik na lang siya sa dati niyang tirahan. Pero hindi pumayag ang Doña dahil masasanay din daw si Khalil kalaunan at magiging magkasundo rin sila. Isang linggo nang lumipas mula nang may pakilala si Agatha kay Khalil at tumira siya sa mansyon ni Doña Cecilia. Kahit papano'y nakapag-adjust na rin siya. At ngayong araw, magsisimula na rin ang bagong yugto ng kanyang buhay dahil magtatrabaho na rin siya sa kumpanya bilang sekretarya mismo ni Khalil. Bagamat excited si Agatha, puno rin siya ng kaba at pangamba sapagkat alam niyang hindi ito magiging madali. Bumukas ang otomatikong salamin sa pinto ng kumpanya nang pumasok sina Agatha at Doña Cecilia. Naunang naglalakad si Doña, matikas, diretso ang lakad. Samantala, si Agatha ay bahagyang nakayuko, naiilang at pinaglalaroan ng strap ng kaniyang bag habang palihim na sinusulyapan ang ingranding lobby. Sumunod ka lang, Agatha. Mahinahong utos ni Doña Cecilia nang hindi man lang lumilingon. Opo, Mama. Nahihiyang sagot ni Agatha. Gusto ni Doña Cecilia na tawagin niya na itong mom or mommy. Pero nag-request si Agatha kung pwedeng mama na lang. Kahit pumayag ang Doña, medyo naiilang pa rin siya at naninibago. Diretso silang naglakad patungo sa executive floor nang bumukas ang pinto ng opisina ni Khalil. Nadatna nilang binata na nakaupo sa swivel chair. Seryoso ang mukha habang may kausap sa telepono. Agad na kumunot ang noo nito nang makita sila. Yes, send it to my email now. Pagkababa ng telepono, agad na tumayo si Khalil at sinalubong sila ng iritableng muka. So, this isn't a joke, Mom. You're really letting her work here. It was never a joke and I haven't changed my mind. Malalim na napabuntong hininga ang binata. Napansin pa ni Agatha ang pagkuyom ng kamao nito. Okay, fine. But please, just make sure you will give her a position that we don't have to see each other's faces too often. As your secretary. Mabilis na kontra ni Doña Cecilia. Dahilan para manlaki ang mga mata ni Khalil. What? Ay na naman siya sa kakawat-wat niya. Mom, bakit sekretary ko? Alam niyo naman po na ayokong may sekretary. Sakit lang sila sa ulo. Hoy, hindi ah. Ang judgmental mo naman. Nangako naman ako kay Mama na magbibehave ako. Did I ask you to speak? Sabi ko nga. Tinikom ni Agatha ang kaniyang bibig at nagkunwari na zaniper ito. Please, Mom. Give her any other position. Anything but not as my secretary. Put her in HR, accounting, records, even operations. Anywhere, but just not here. It's about change, anak. Mom, what does she even know about being a secretary? Kaya ko nga siya pinagkakatiwala sa'yo, anak. I know she'll learn from you. Just give her a chance. She needs us. Her parents died and she has nowhere else to go.
Hindi nakasagot si Khalil at dahan-dahan itong napabaling kay Agatha. Samantala, napayuko naman si Agatha nang maalala ang kaniyang mga magulang. Kung siya lang ang masusunod, ayaw naman niyang ipagsiksikan dito ang sarili. Gusto niya mang tumanggi, ngunit nakapangako na siya kay Doña Cecilia. At tama naman ng Doña, wala na siyang ibang mapuntahan. Kung babalik man siya sa dati niyang buhay, alam niyang hindi niya kakayaning mag-isa. Fine, but don't expect me to babysit her. Maya-maya, malamig na sabi ni Khalil. Nag-angat ng tingin dito si Agatha. Kaagad na umiwas ng tingin ng binata. Tumango naman si Doña Cecilia pagkatapos ay bumaling kay Agatha. Khalil will show you around para ma-familiarize ka sa buong kumpanya. Ako? Tutol ni Khalil. Problem? Wala po, Mama. Good. Anyway, I'll leave you two. May pupuntahan lang akong importanteng meeting. Mag-iingat ka po, Mama. Sa isang iglap, naiwan silang dalawa sa loob ng opisina. Tahimik, mabigat ang atmosphere at puno ng tensyon hanggang sa naunang magsalita si Khalil. Bakit mo tinatawag na Mama si Mom? Kailan pa kita naging kapatid? Yun ang gusto ng mom mo na itawag ko sa kanya eh. Ang bastos naman siguro kung tatawagin ko siyang sisterette. And you just let her? For goddamn sake. Robot ka ba? Can't you decide for yourself? Palihim na napangiti si Agatha at saka niya naisip si Doraemon. Oo, isa akong robot. Kapag may kailangan ka na kahit ano, sabihin mo lang sa akin baka meron akong gadget dyan dito sa mahiwagang bulsa ko. What? Watawat. Hay, sumunod ka sa akin. Hay, sumunod ka sa akin. Sarap nitong isabit sa flagpole. What ng what? Panggagaya at reklamo ni Agatha. Mabilis namang naglakad si Khalil palabas. Hindi na hinintay kung nakasunod ba siya rito. Napabuntong hininga na lang si Agatha bago patakbong humabol. Accounting Department. Turo ni Khalil sa pasilidad na walang kabuhay-buhay. Halatang napipilitan lang ito sa ginagawa. Marketing. Panay lang sa pagtango si Agatha. Hindi napansin ang walang buhay na pagtour sa kanilang binata. Mas napapagod siya na habulin si Khalil kaysa intindihin ng mga facilities. Sa haba ng binti nito, ang isang hakbang ni Khalil ay dalawa na para kay Agatha. Natatay ka ba? Madaling-madali kay eh. Hinihingal na reklamo niya. Stop with your unnecessary comments. Ang sungit naman ito. Anak ka ba talaga ni Doña Cecilia? Mas lalong binilisan ni Khalil ang paglalakad. Kaya bad trip si Agatha na halos tumakbo na. Simula noon, para silang aso't pusa na para bang pareho silang handang sakmalin ang isa't isa anumang oras. Isang araw habang nasa loob ng office si Agatha at nag-aayos ng mga files, padabog na pumasok si Khalil hawak ang project folder at marahas siyang sinugod. Agatha, ano to? Bakit hindi mo nasunod yung instruction ko sa property evaluation report? I told you exactly how I want it done. Ginawa ko naman yung sinabi mo. Kahit i-double check mo pa. Kumpletong laman yan. Iba lang yung pagkaka-layout. Doon po kasi ako nadadalian. At saka para po sa akin, mas malinaw po yan. Nag-ikot ang mata ni Khalil at huminga ng malalim. Kinukontrol ang sarili. Agatha, hindi to basta-basta. Hindi mo pwedeng gawin lang kung anong gusto mo. Kasi in the first place, para ito sa board, hindi para sa'yo. Dapat malinaw lahat according sa standards ng kumpanya. Hindi ganito na masyadong magulo. Alam ko po, pero maliit na bagay lang yan. Ang mahalaga nakaayos po at nasunod ang deadline. Nagtagpo ang tingin nila. Halatang parehong may pinaglalaban at parehong galit na. Can't you just fix it and stop arguing? Basta nilang tinapon ni Khalil sa mesa ang folder at gumawa ito ng malakas na ingay. At dahil parang hindi man lang ma-appreciate ni Khalil ang pinaghirapan niya, sumabog na rin si Agatha sa galit. Eh bakit hindi ikaw ang gumawa? Ikaw naman palagi yung magaling. Excuse me? I'm your boss, so don't talk to me like that. This is exactly why I don't want a secretary.
Matapos sumigaw ni Khalil, pareho silang natigilan ng may kumatok ng 3 beses sa pinto. Si Mom yan. Umakto ka na parang walang nangyari. At kunwari close na tayo. Bulong ni Khalil. Ha? Anong gagawin ko? Natatarantang tanong ni Agatha. Basta kahit na ano. Naaligaga naman si Agatha. Kung ano na lang ang nadampot niya sa mesa. Eksakto nang bumukas ang pinto. Nagkunwari si Agatha na pinupunasan ng pawis ni Khalil gamit ang tissue na siyang nadampot niya. Si Khalil naman ay nakaupo na sa swivel chair at kunwaring nakangiti. Oh, anong ginagawa niyong dalawa? Takang tanong ni Doña Cecilia nang makita ang kanilang itsura. Ano po, pinupunasan ko po yung pawis ni Sir Sungit. May board meeting po kasi siya para po pupunta siya ron ng presentable. Napatikim naman si Khalil. Yeah, right. My Secretary Unano is just helping me to prepare. Ouch! Sigunda ni Khalil na nasundan ng mahinang pagdaing nito. Matapos ito pa simpleng kurutin ni Agatha dahil sa pagtawag sa kanyang Unano. Kahit nasaktan ay umakto pa rin si Khalil na nakangiti. See? Sabi ko namang magkakasundo rin kayo. You two look good together like that. Ipagpatuloy niyo lang yan. Yes, Ma'am. In fact, Sir Sungit at Secretary Unano nga ang tawagan namin. And we're both okay with that. Am I right, Secretary Unano? Sa loob-loob ni Agatha, gusto na niyang suntukin si Khalil, pero pilit pa rin siyang ngumiti. Yes po Mama. Tama po si Sir Sungit. That's good. I-celebrate natin yan next time. For now, I need to go. Chinek ko lang ang kalagayan yung dalawa, and I'm happy seeing you both like that. Pagkaalis ng Donya, ang tissue na ginamit ni Agatha na pamuna sa pawis ni Khalil, basta niya lang sinubo sa bibig ng binata, sabay takbo paalis. What the hell? Sira ulo ka ba? Reklamo ni Khalil. Dapat lang yun sa'yo, pagkatapos mo akong tawaging Unano. At dinamay mo pa talaga ako sa pagsisinungaling kay Mama. Ikaw ang nauna. You called me Sungit. From now on, kailangan mo na rin magpanggap na okay tayo sa harap niya. Or else, kapag nalaman niyang nagsisinungaling ka, baka magalit siya sa'yo at palayasin ka sa bahay. Nanlaki ang mga mata ni Agatha. Tingnan mo yung ginawa mo. Sinira mo pang tiwala sa akin ni Mama. It's not my fault na sumunod ka sa sinabi ko kanina. Buisit ka talaga. Nang tawanan lang siya ni Khalil, lumabas na si Agatha ng opisina na iritable. Isang araw nang matapos ang board meeting padabog na naman, na binuksan ni Khalil ang pinto ng kanyang opisina. Agatha, I need the revised. Bungad niya sa dalaga. Ngunit natigilan siya at kumunot ang noo niya nang hindi makita si Agatha. Great. Ngayon ka pa talaga wala dito. Saan kaya pumunta yung Unano na yun? Lalabas na sana ng opisina si Khalil. Ngunit natigilan siya nang mapansin ang paper bag na maingat na nakapatong sa ibabaw ng mesa niya. Dala ng kuryosidad, agad niya yung nilapitan at napansin niyang maliit na note na nakadikit dito at agad binasa. Hello Sir Sungit, tanggapin niyo po sana tong peace offering ko sa'yo. Ako po mismong nagluto nito. Sabi ng mga kasambahay, favorite niyo raw po ang kare-kare. Sana po magustuhan niyo. At sana po maging okay na tayo para happy-happy lang. From Agatha. Napaangat ang kilay ng binata. Hindi niya inaasahan mula kay Agatha dahil akala niya'y mas mataas pa ang pride nito sa kanya. Peace offering ha? Ulit niya sabay iling. Bahagya niyang sinilip ang laman ng paper bag. Maingat na nakaayos ang lalagyan nito. Kinuha niya yon at bahagyang binuksan. Sa amoy pa lang nito ay natakam na siya. Umupo siya ng bahagya sa mesa. Hawak pa rin ang paper bag at biglang napangiti ng may napagtanto. Kaya siguro wala siya rito sa opisina. Kasi nahihiya siyang ibigay sa akin to ng personal. Mahiya pa rin pala yung isang yun. Hindi niya namalayan na nakangiti na pala siya habang binubuksan ang lalagyan. Ngunit agad siyang natigilan nang may kumatok sa pinto.
Dali-dali niyang binalik sa loob ng paper bag ang lalagyan at agad siyang lumapit ng upo sa swivel chair na para bang walang nangyari at kunwari walang paki sa paper bag na nasa ibabaw ng mesa. Pumasok naman si Agatha na may hawak na folder. Mukhang nagulat nang makita si Khalil sa loob. Sir, nandito na po pala kayo. Akala ko po nasa meeting ka pa. Tapos na ang meeting. I was about to leave also. Pero mauna ka nang umuwi. May tatapusin lang ako. Tumango na lang si Agatha. Sandali pa itong napatingin sa paper bag na nasa mesa ni Khalil bago ito tumalikod at umalis. Makalipas ang ilang sandali, tumayo na rin si Khalil at lumabas ng opisina, bitbit ang paper bag. Samantala, pagdating ni Agatha sa mansyon, agad siyang napahinto sa may garahe. Nandun na kasi agad ang sasakyan ni Khalil. Mas nauna pa siya sa akin? Akala ko gagawin pa yun sa opisina. Kanina lang ay malinaw niyang narinig si Khalil na may tatapusin pa. Kaya naman laking pagtataka niya nang makitang sasakyan nitong maayos na nakaparada. Pagkapasok niya sa loob, sinalubong siya ng isa sa mga kasambahay. Good afternoon po, Miss Agatha. Good afternoon po. Nandito na po ba si Sir Khalil? Yes, ma'am. He arrived about 10 minutes ago and are already upstairs. Tumango na lang si Agatha. Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya sanay sa kasambahay nilang Inglesera. Tahimik siyang umakyat ng hagdan. Diretso siyang nagtungo sa sarili niyang kwarto. Akma na sana niyang iikot ang doorknob nang may mapansin siyang sobre na nakalapag sa sahig. Eksakto sa may tapat ng pinto niya. Ano to? Napakunot ang noon niyang bulong sa sarili. Dahan-dahan niyang pinulot yon. Walang pangalan sa harap. Wala rin kahit anong disenyo. Simple lang na kulay rosas na sobre. Maingat niyang binuksan ang pinto ng kwarto at pumasok. Isinara niya yon bago siya naupo sa gilid ng kama. Hawak pa rin ng sobre. Pagkabukas niya rito ay isang papel ang laman nito. Mabilis na nagbagong ekspresyon ng mukha niya nang makitang galing yun kay Khalil. To Agatha, I'm not good at this, so I'll just be direct. Earlier today, I realized we've been handling things the wrong way. I know we don't get along. I know I haven't exactly made this easy for you. But for my mom's sake, I want us to be at least decent to each other. Civil, respectful. And if I'm being honest, I also want to get to know you better. Not as an obligation, not because my mom asked me to, but because I think it's only fair, especially after everything you've been through. I'm not asking for instant friendship, just a fresh start, if you're willing. Matagal na nakatitig lang si Agatha sa sulat matapos niya itong basahin. Hindi siya makapagsalita, hindi siya makagalaw. Parang may kung anong mainit na dumaloy sa dibdib niya. Halo ng kaba, hiya, at isang pakiramdam na hindi niya inaasahan. Gusto niya na maging okay kami? Ipinatong niya ang sulat sa dibdib, tsaka napahiga sa kama. Nakatitig lang sa kisame at napangiti. Yung iting pilit niyang pinipigilan, pero kusa pa rin sumusulpot. Marunong naman pala siyang maging sweet eh. Kung ganito na ipinapakita niyo nung una pa lang di sana matagal na kaming okay. Simula noon, sunod-sunod nang nakatanggap si Khalil ng peace offerings gift. Samantala, si Agatha naman ay patuloy na nakakatanggap ng letters galing sa binata. Kaya magmula noon, paunti-unti kusa na lang naging maayos ang pakikitungo nila sa isa't isa. Nung una ay nagkakahiyaan pa sila. Ngunit di nagtagal ay naging maayos na rin ang lahat sa pagitan nila. Hindi na sila nagbabangayan. Hindi na sila nagsisigawan. May sweetness at care na rin para sa isa't isa. Mula noon, tuluyan na ngang nagbago ang ihip ng hangin sa pagitan ni Agatha at Khalil. May mga pagkakataon na nagsasalubong ang kanilang mga tingin. Sabay silang napapangiti, tapos sabay ding iiwas ng tingin na para bang may gustong sabihin pero hindi kayang iparating ng bibig. May gustong aminin ngunit pinapangunahan ang kabat na tatalo ng hiya.
May kung anong namamagitan sa kanila. Isang bagay na pareho nilang nararamdaman. Subalit pareho ring kinatatakutang pangalanan dahil hindi tiyak kung ang bagay nito ba ay may patutunguhan o dapat na lang isawalang bahala at pilitin na lang nakalimutan o sadyang naghihintayin lang sila kung sinong unang aamin. Isang hapon habang nasa kwarto si Agatha at nag-aayos ng mga damit na pinag-shopping para sa kanya ni Doña Cecilia kahit hindi naman siya nagpabili. Biglang nag-vibrate ang cellphone niya na bigay naman sa kanya ni Khalil. Napakunot ang noo niya nang makitang pangalan ng binata sa screen. "Can you come with me tonight?" Basa niya sa mensahe ni Khalil. Isa lang naman yun na text message ngunit hindi niya malaman kung bakit basta-basta na lamang kumakalabog ang kaniyang dibdib. Palagi siyang ganito tuwing may ginagawang binata na hindi niya inaasahan. "Saan?" Basa niya sa mensaheng pinadala niya pabalik. Isang salita lang yun ngunit halos 5 minuto niyang pinag-isipan bago sinend. Mabilis naman ang naging sagot ng binata. Private resort. I've already booked a taxi. And the driver is on his way to pick you up. Muli niyang binasa ngunit kaboses ni Khalil ang naririnig niya. Nabigla naman si Agatha sa mensahe nito. Bakit bigla siya nag-aaya ng resort? At saka para saan pa yung tanong niya na kung pwede ko siyang samahan? Nag-book na rin pala siya ng taxi. Paano pa ako tatanggi niyan? Ilang segundong katahimikan ang lumipas bago muling nag-reply si Agatha. "Sige, nakakaya naman sa driver kung hindi ako sasama. Pasabi na lang na hintayin ako sandali. Magbibihis lang ako." Napabuntong hininga na lang si Agatha. Hindi na siya naghintay ng reply ni Khalil. At kung ano na lang dinampot niya mula sa mga damit na bagong bili sa kanya ng donya. Pagkarating niya sa resort makalipas ang kalahating oras, sinabi niya lang sa front desk ang pangalan ni Khalil. Sinamahan agad siya ng staff papunta sa floor ng kwarto nito. Pagkapasok ni Agatha sa kwarto, laking pagtataka niya nang hindi niya makita dito si Khalil. Itatanong niya pa sana sa staff kung tama ba itong kwartong pinuntahan nila. Ngunit umalis na rin pala ang staff. Iginala na lang ni Agatha ang kaniyang paningin sa paligid at agad niyang napansin ang isang maliit na gift box na nakapatong sa kama. Lumapit siya roon at dinampot ang kahon. Sabay binasang nakasulat na note. "From Agatha?" "Ha? Bakit from Agatha? Hindi naman to galing sa akin." "Oo, alam ko namang bobo ko sa English pero alam kong kaibahan ng to at from. Pero baka all this time, mali ako. Pero baka nagkamali lang ang nagsulat nito. Hay, ewan. Kung buksan ko kaya?" Eksaktong hawak-hawak pa niya ang kahon at nagtatalo pa ang kanyang isip sa dapat gawin. Biglang bumukas ang pinto sa likod niya at pumasok doon si Khalil. "Hey, why did you ask me to come here?" Ako? Hindi ba ikaw?" Seriously, are you kidding me? Napatangan na lang si Agatha dahil dumagdag pa si Khalil sa pagkalito ng utak niya dahilan para hindi agad siya nakapagsalita. Lumapit si Khalil at kinuha ang note mula sa regalong hawak niya nang mapansin ito ng binata. Binasa nitong nakasulat at bahagyang napangiti nang makitang sariling pangalan. Ibang-iba sa dati nitong mga ngiti. Love language mo talagang pagbibigay ng regalo, no? It's already your 10th gift to me, but I appreciate them all. Gusto sanang sabihin ni Agatha na isang beses pa lang naman siyang nagbigay ng regalo dito. Pero bakit sinabi ni Khalil na pang-10 na? Kaya mas lalong hindi nakapagsalita si Agatha. Hey, are you alright? Nakita mo lang ako. Natulala ka na. Biro ni Khalil sabay tawa. Nang hindi pa rin makariyak si Agatha, kinuha na lang nito ang regalo mula sa kamay niya. Ikaw talaga. We've been working together for 5 months already. Yet nahihiya ka pa rin sa akin. Buksan ko na to At doon, pareho silang natigilan nang makita nila ang isang karton na puno ng kondom. Nanlaki naman ang mga mata ni Agatha sa gulat. Wow! Masyadong nabigla si Khalil kaya yun lang ang tanging nasabi nito.
Ngunit pansin ang pamumula sa mukha ng binata. Hanggang sa titigan siya ni Khalil sa mga mata. Hindi nagtagal ay unti-unting bumabaha ang sulyap nito patungo sa kanyang mapupulang labi. Doon na natili ng ilang sandali ang mga titig nito bago muling umakyat patungo sa kanyang mga mata. What do you mean by giving this to me? Hindi sa akin yan. Sabi ng utak ni Agatha. Ngunit bigo na bigyang tinig ng kanyang bibig. Para siyang kinukuryente ng maamong mga mata ni Khalil dahilan para mas lalong hindi siya makaimik. Hanggang sa mas lalo itong humakbang patungo sa kanya. Kaya naglapit ng husto ang kanilang mga muka. Is this your way of saying you like me? Every part of me? Including my body and my soul? Diretso lang nakatayo si Agatha habang nakatingin sa binata. Hanggang sa unti-unting naglapit ang kanilang mga muka. At huli na, nang mapagtanto niyang naglapat na ang kanilang mga labi. Tuloy na siyang hinalikan ni Khalil. Isang halik na hindi marahas, pero puno ng damdaming matagal nang kinimkim. Parang matagal nang pinipigilan at ngayon lang napakawalan. Nanigas si Agatha sa gulat. Hindi niya rin magawang umangal. Kung ang halik ni Khalil ay isang uri ng pinagbabawal na gamot, handa siyang maadik at makulong. Huwag niya lang itong tigilan. Hanggang sa namalayan nilang ni Agatha na gumagapang ng mga labi nito mula sa kanyang panga, patungo sa may tenga. Bahagya siyang napaliyad nang tumama na sa kanyang balat ang mainit nitong hininga. If you're not comfortable with this, pwede mo kong itulak at hihinto ako. Parang may nagliparang mga paru-paro sa tiyan ni Agatha matapos niyang marinig yun. Dala na rin ang kaliting dinudulot ng mga salita ni Khalil na humahaplos sa kanyang balat. Ngunit paano niya magagawang itulak ito kung sa boses pa lang nito na malakas mang akit ay tiklop na agad siya? Paano niya magagawang itulak ito kung sa bawat haplos ng mga labi nito sa kanyang balat ay nadadarang siya? Para siyang binabaliw. Ngunit hindi siya makatanggi kaya paano niya ito itutulak palayo? Nang hindi niya naitulak si Khalil, napanatag naman ang binata na magpatuloy kaya't mas lalo itong naging agresibo. Lalo pa nang muli siya nitong halikan sa labi ay hindi na niya napigilang gumanti. Kaya't ang gabing yun ay nauwi sa mainit na sandaling wala nang makakapigil pa. Kinabukasan, unti-unting nagising si Agatha dahil sa liwanag na sumisilip mula sa kortina ng kwarto. Kahit antok pa, dahan-dahan niyang minulat ang mga mata. Nagulat pa siya nang makita si Khalil. Nakahiga ito sa tabi niya, nakatagilid. Ang isang braso ay nakapatong sa unan at ang ulo ay bahagyang sinusuportahan ng palad. Gising na gising ito at malinaw na kanina pa siya nito pinagmamasdan habang masarap ang tulog niya. So, did you enjoy last night? Nagkatitigan sila. Ilang segundong lumipas bago tuluyang pumasok sa isip ni Agatha ang nangyari kagabi. Kaya mabilis na namula ang kaniyang pisngi. Judging by the silence, I'm guessing you did. Tama ba? Biglang hinila ni Agatha ang kumot pataas hanggang sa matakpan ang buong mukha niya. Bakit mo ba tinatanong yan? Curious lang. Bakit parang nahihiya ka? Ewan ko sa'yo. Malakas na natawa si Khalil. Samantala, dahan-dahang binaba ni Agatha ang kumot nang may mapagtanto siya. Khalil, yung regalo kagabi, seryoso ako, hindi yun galing sa akin at hindi rin ako ang nag-aya sa'yo rito. Tumawa si Khalil ng mahina. Agatha, joke mo na yan kahapon. Wala bang bago? Hindi ako nagbibiro. Umupo siya sa kama, hawak ang kumot sa dibdib. Ikaw nag-text sa akin. Ikaw nagpabook ng taxi kasi niyaya mo ko dito. What? You're the one who texted me to come here. Ikaw nga. Agatha, wala akong tinext na ganun. Kagad na kinuha ni Agatha ang cellphone sa side table at dali-dali niyang binuksan ng messages. Ito, tingnan mo naman oh.
Iniabot niya ang cellphone kay Khalil. Kinuha naman yun ng binata at unti-unting nagbago ang ekspresyon nito habang binabasa ang conversation. See? Pero hindi ako yan. Paano hindi ikaw? O sige, ipalagay na nating hindi nga ikaw. Sino pala? Hindi agad nakasagot si Khalil. Binalik niya ang cellphone at napakamot sa batok habang nag-iisip. Wait, yung tungkol dun sa mga regalong binibigay mo sa akin. Isa pa yan. Isa pa lang naman ang binibigay ko sa'yo. Kaya nagtataka ako kung bakit sabi mo 10 na. Napakunot ang noo ni Khalil. Sigurado ka? Oo, yung mga sulat din ba noon? Ikaw bang nagbibigay sa akin? Anong sulat? Napatitig si Khalil sa kanya. Seryoso. Napakurap-kurap naman si Agatha. Yung mga letters na natanggap ko, na gusto mo na maging maayos ang relationship nating dalawa. Hindi rin ikaw yun? Dahan-dahang umiling si Khalil. Wala akong binibigay na ganyan. Pareho silang natahimik. Parehong puno ng pagtataka at katanungan. Kanino galing ang mga yun? Ano bang nangyayari? Gulong-gulo na talaga ako. Kung hindi tayo, paniguradong may nasa likod nito. At ang taong yun, gustong pagsunduin tayo. Hinuha ni Khalil dahilan para manlaki ang mga mata ni Agatha at sabay silang nagkatitigan. Mukhang pareho tayo nang iniisip kung sinong nasa likod nito. Nagkatanguan ang dalawa. Pareho silang natahimik at may bahid pa rin sa kanilang mga muka na hindi makapaniwala sa nangyari. Napagdesisyonan ni Khalil at Agatha na manatili muna sa resort ng 3 araw pa para ayusin ang namamagitan sa kanila. Para bigyang linaw kung ano na nga bang estado ng kanilang relasyon. At doon nila napagtanto na mahal na nga nilang isa't isa. Kaya masaya silang nilevel up ang kanilang relasyon bilang magnobyo at nobya. Sinulit nilang mga araw na magkasama ni hindi nila nagawang pindutin man lang ang kanilang mga cellphone para mag-check ng mga updates dahil tutok na tutok sila sa kanilang inilaang oras para sa isa't isa. Kaya parang sandali lang sa kanilang 3 araw dahil hindi na nila napansin ang paglipas ng oras. At ayaw pa man nilang umalis, may mga bagay sila na kailangang gawin sa trabaho, kaya umuwi na sila sa bahay. Ngunit pagbukas pa lang ng pinto, agad na bumungad sa kanilang kasambahay na halatang taranta. Namumulat na umumugto ang mga mata, nanginginig rin ang mga kamay. Sir Khalil! Ma'am Agatha! Napakunot ang noo ni Khalil. Why? What happened? Did you cry, Nani? Sir, we were looking for you since yesterday. Doña Cecilia was rushed to the hospital and we couldn't get in touch with you. Nagmamadaling sabi ng kasambahay para namang may biglang bumagsak sa dibdib ni Khalil. Hindi na hinintay ni Khalil ang susunod pang sasabihin nito. Agad niyang kinuha ang susi ng sasakyan, nanginginig ang kamay habang mabilis namang sumunod si Agatha. Pagdating nila sa ospital, sinalubong sila ng mabigat na hangin. Tahimik ang paligid, pero ang katahimikang yon ay mas maingay pa sa sigawan at masyadong nakakabingi. Doc, how's Mom? Bungad ni Khalil sa kakilala niyang doktora ng ospital na halatang nagmamadali. Nagkatingin na naman ang nurse at doktor bago nagsalita. Her condition is critical. She has been silently battling stage 4 advanced ovarian cancer, which was only recently discovered. You may now go in to see her. Please be aware that her situation is very serious and she requires immediate attention. Pagpasok nila sa kwarto, agad tumambad sa kanila ang itsura ni Doña Cecilia. Mahina, maputla, at nakakabit sa kung ano-anong makina. Malayo ito sa matatag at palangiting donyang nakasanay nila. Nanlambot ang tuhod ni Khalil nang makita niya ang sitwasyon ng ina. Malala na palang lagay nito. Stage 4 na palang cancer nito. Ngunit wala siyang kaalam-alam. Mom. Lumapit siya sa kama at agad hinawakan ang kamay ng ina. Mom, nandito na ako. Sorry.
Sorry po, natagalan ako. Dahan-dahang minulat ni Doña Cecilia ang mga mata. Halatang maski sa pagdilat ay hirap na ito. Nang makita ni Khalil, bahagyang ngumiti ito. Isang ngiting pilit, ngunit puno ng lambing. Anak. Mom, bakit po biglang gantong nangyari? Huminga ng mabigat ang Donya at hirap na hirap itong nagsalita. Anak, makinig ka muna. Humigpit ang hawak ni Khalil sa kamay ng ina at pilit tumango. Si Agatha naman ay tahimik lang sa isang tabi. Binibigyan ng oras ang mag-ina. Alam mo na siguro na ako ang nasa likod ng lahat sa inyo ni Agatha. Yes, Mom. Pero gusto ko pong malaman mo na hindi po ako galit sa inyo. Kaya please, magpagaling ka na, Ma. Yun po munang isipin natin ngayon. Mapait na umiling ang Donya. Bigla nilang dumaloy ang isang butil ng luha mula sa mata nito. Matagal ko nang alam na may malubhang sakit ako. Kaya natakot akong iwan kang mag-isa. Natakot ako na kapag nawala ako, wala kang makakasama o masasandalan. Napasinghot si Karela. Mom, bakit niyo po sinasabi yan? Magpapagaling po tayo. Magiging okay ka pa po. Lalakas ka pa. Pinipilit ni Khalil ang sarili na maging positibo. Pasensya ka na anak kung hindi ko na may papangako yan. Kaya ako sinadyang pagkasunduin kayo. Kaya ako ginawa ang lahat para paibigin kayo sa isa't isa. Lumipat ang tingin ni Doña Cecilia kay Agatha at sinenyasan siyang lumapit na kagad na mga ginawa ng dalaga. Kahit nahihirapan ay hinaplos ng Donya ang kaniyang kamay. Anak, mapalad ako na nakilala kita noon. Alam ko na ikaw ang nakalaan para sa anak ko. Ikaw ang gusto ko para sa kanya. Dahil nakita ko kung paano mo mahalin ang mga tao sa paligid mo. At dahil alam kong hindi mo iiwan ang anak ko at mamahalin mo siya ng buo. Napalunok si Agatha. Mama, hindi ko po kayo iiwan ni Khalil. Umaasa ako na kapag dumating ang sandali na wala na ako, mananatili ka sa tabi niya, ano man ang mangyari. Huwag niyo pong sabihin yan, Mom. Giit ni Khalil habang lumuluha. Tahimik na lamang na tumango si Agatha. Luha na ang pumupuno sa mga mata niya. Ngumiti si Doña Cecilia, isang ngiti na tila payapa. Salamat. Ngayon, panatag na ako. Handa na ako. Muling bumalik ang tingin nito kay Khalil. Anak, patawarin mo ko kung hindi ko sinabi agad. Ayoko lang mag-alala ka pa. Mom, ayos lang. Ang mahalaga po sa akin ay tiyakin niyo pong lalaban kayo. Mahal na mahal kita, anak. I love you more, Mom. Please, fight for me, please. Unti-unting bumagal ang paghinga nito, kasabay ang muling pagpatak ng isang butil na luha. Mahal na mahal kita. Mom, please, Mom! Hanggang sa unti-unting pumikit ang mga mata ni Doña Cecilia. Agad na inumpisahan ng mga doktor na i-CPR ito. Parang gumuho ang mundo ni Khalil. Napaupo siya sa tabi ng kama. Hawak ang kamay ng ina, kahit malamig na ito. At tanging mga sigaw niyang maririnig mula sa loob. Kahit si Agatha ay nasasaktan at gusto niyang humagulhol kasabay ni Khalil. Ngunit kailangan niyang pigilan at maging matatag para sa binata. Sa kabila ng biglang pagkawala ni Doña Cecilia, tila nahinto ang mundo ni Khalil. Dumaan ang mga araw na parang tatabunan siya ng mga ulap. Malabo, mabigat, at puno ng lungkot. May mga pagkakataong hinahanap pa rin niya ang boses ng ina. Ang presensyang matagal nang naging sandigan ng kaniyang buhay. May mga sandaling sinisisi niya pa rin ang sarili.
Iniisip na sana'y mas naging mapagmasid siya. Sana'y mas naging present siya. Sana'y mas maaga niyang nalaman ang sakit na tahimik na kumitil sa buhay ng kaniyang ina. Ngunit sa kabila ng lahat ng yon, nanatili si Agatha, hindi bilang tagapagligtas, kundi bilang katuwang. Nanatili siya sa tabi ni Khalil sa mga araw na hindi ito makabangon, sa mga gabing puno ng pagdurusa. Hindi niya pinilit si Khalil na maging matatag. Sa halip, hinayaan niya itong masaktan, magluksa, at maghilom sa sarili nitong oras. Hanggang sa unti-unting natutunan ni Khalil na hindi pagtataksil sa alaala ng ina ang muling mabuhay at muling maging masaya. Sa tulong ni Agatha, natagpuan niyang lakas na ipagpatuloy ang mga iniwang adhikain ni Doña Cecilia, kagaya ng mga charity programs at foundation na itinayo nito, hindi para sa pangalan, kundi para sa mga taong matagal nang nasa laylayin ng lipunan. Sa bawat proyektong kanilang pinagpapatuloy, sa bawat pamilyang kanilang natulungan, pakiramdam ni Khalil ay naroon pa rin ang ina niya sa paligid, nakangiti, masaya at payapa. Dumaan ang panahon at hindi lamang ang sugat ang naghilom, kundi pati ang puso ni Khalil ay muling natutong magmahal ng walang takot. Bumuo sila ni Agatha ng sariling pamilya, isang tahanang puno ng pag-unawa, respeto at pagmamahal. Isang pamilyang itinayo hindi dahil para takasan ng sakit, kundi sa kakayahang bumangon mula rito. Sa isang tahimik na gabi, habang pinagmamasdan nila ang kanilang dalawang anak na mahimbing na natutulog, magkahawak kamay silang naupo sa gilid ng kama. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko alam kung saan ako pupulutin. Ngumiti si Agatha at marahang humilig sa balikat niya. Gaya ng sabi ni Mama, kahit anong mangyari, hindi dapat kita iwan. At yun ang mismong ginawa ko. Hindi lang dahil kinailangan, kundi dahil yun mismo ang gusto ko. At gusto kong manatiling kasama ka hanggang sa dulo ng buhay ko. Sa katahimikan ng gabing yon, tanggap na ni Khalil ang katotohanan na sa kabila ng lahat ng pagkawala, may isang bagay na hindi kailanman lilisan, ang pag-ibig na piniling manatili sa kahit anong sitwasyon. Ang kwentong ito ay isang matinding paalala na ang kahirapan na hindi lisensya para talikuran ang konsensya. Ang tunay na kabutihan ay hindi yung ginagawa kapag may papuri, gantimpala o saksi, kundi yung ginagawa kahit nag-iisa, kahit walang pumapalakpak at walang inaasahang balik. Kasabay nito, ipinapaalala na ang pamilya ay hindi palaging humihingi ng tulong. Madalas, tahimik lang silang lumalaban. Tulad ni Mang Tiago, maraming magulang ang ngumingiti kahit pagod na, nagbibiro kahit ubos na, at nagsasabing ayos lang ako kahit sila na mismong unti-unting nauupos. At madalas, huli na natin napapansing hindi pala sapat ang pagmamahal kung hindi sinasamahan ng pakikinig, pagdamay at pananatili. Nagtuturo rin ang kwento na habang buhay pang mga mahal natin, huwag nating ipagpaliban ang simpleng pagtatanong ng kumusta ka? Hindi sapat na makita lang natin silang gumigising araw-araw o nakikitang tumatawa. Dahil ang tunay na laban ay kadalasang tahimik at walang ingay. Minsan, ang simpleng pag-check, pag-upo sa tabi nila o pakikinig, kahit walang solusyon, ay anyo na ng pagmamahal na hindi umaalis. Sa huli, ipinapaalala ng kwento ng tunay na pagmamahal ay iyong nananatili kahit mahirap, kahit wala kang maibigay kundi oras, presensya at pag-unawa. Isang pagmamahal na hindi sumusuko, hindi nagmamadali, at hindi umaalis kahit walang katiyakan sa bukas na nakaabang. Wakas! Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa kwentong ibinahagi namin ngayong araw. Sana po ay marami kayong natutunan. Muli, ito po ang Tales of Siren,
At hanggang sa ating muling kwento, maraming salamat po.